naglalakbay na mabor na kung tawagin ay Tabo, sa pagitan ng Maynila at Laguna. Tulad nito ang mayayamang mga aalahas si Simon, kabilang din sa mga pasahero, sina Don Custodio at ang masungit niyang may bahay na si Doña Victorina, Padre Camora, Padre Salve at Bensay. Hay nako, ang ilog ng Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat tawid ito. Dapat tawid ito dahil dito bumabagal ang pag-usod ng vapor. Yan din ang nais kong sabihin. Dapat hanapin nila ng paraan para palilimin ng ilog Pasig. Di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at mga pansasakiyang pandagat. Ang bagal naman na vapor tabong ito. Hay! Ano ba namang mga maliliit na bakang iyan? Sa gabal sa daan. Pati mga Indyo, dito pa naliligo at naglalaba. O mga perwisyo sa mundo. Umagang-umaga sinisira niyo ang araw ko. Mga pesting Indyo. Kapitan, bakit sa bahaging iyon pumupesto ang mga hangal mong mga tauhan? Dahil napakababa roon, senyora. Ngunit hindi ibig sabihin ay wala kayo sa katwiran, dahil ang problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa dito sa Pilipinas. Madali lamang yan, at hindi ko batong na kayo dapat simulan sa pag-uukay ng isang matuwid na kanal mula sa bungangan ng ilog Pasig. Ngunit Simon, ang panukalang yan ay maaaring magdulot ng kalokohan. Kalokohan? Nagipagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit kailan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tiyo, Ginoo? Akala ko'y marami kayo nalalaman sa kasaysayan. Hindi mga taga-Ehipto o Udyo ang inyong kakaharapin. At ang mga taong to ay minsan na naghihimagsik nang obligayin silang magbuhat ng malalaking troso para sa paggamit sa barko. Ang mga panukalang hindi susungguni sa mga taong matagal nang nanirahan dito sa Pilipinas ay hindi maaaring magdulot ng maganda. Isang panukalang pangangailangan pagkukulan ng malaking halaga. May isang bagay akong imumukay sa inyo. Nakita na ba kayo ng itik? Sa inyong palagay, hinuhuli namin ito sa lawa? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang tinutukoy ko ay ang inaalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kinakain nila? At ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Ito ang nagpipig ang lahat ng naninirahan sa baybayin ng lawa at makikita ninyo na napalalim ng mga ibig ang ibig sa panguhuli ng makakain sa sol. Ngunit, Don Custodio, kung lahat ng tao sa bayan ng lawa ay mag-aalaga ng itik, ay ganun na dami ng balot. Nakakadiri! Mabuti pa, tabunan na lang yung lawa niyan. Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta, kung saan sila'y nakaupo sa mga bangkitong kahoy. Dito matatagpuan sina Basilio Isagani at Kapitan. Tungkol naman sa wikang Kastila, sinisigurado ko sa inyo na hindi nyo ito makakaisatuparan. May isa sa katuparan po, senyor. Nangako sa amin si Padre Liane na naregaluhan namin ng pares ng kastanyong kabayo na siya ay makikipagkita. Hindi iyon mahalaga. Sasalungit pa rin kayo ni Padre Salvi, ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, senyor. Bawat estudyante ay mag-aambag ng ₱1. Balit, paano naman ang mga profesor? Mayroon na rin po. Kalahati po sa kanila ay mga Pilipino at ang kalahati naman po ay mga Kastila. At ang gusali? Ang mayaman si Makaray ay pinahihintulutan kaming gamitin ang isa sa kanyang mga bahay. Gaya ng tayo. Nung pagtakbo nito, hindi natin gaano kasama ang iyong ideya. May iba lamang. Ano nga pala ang sabi ng tiyo mo tungkol kay Paulita? Ginoo, maaari po ba kayo tulungan sa pag-uukay? Batid mo na ngayon ng isang na tiyak ang kakapahama ko, Basilio. Pakiusap kung panadalihin mo sana ang limang bagay na ito. Alam ko na hindi ka nasisiyan sa pamamalakad ng pamahalaan. Ako na maraming pamahalaan. Ngayon, ako ay nagbabalik upang sirain ito. Ang malungkot na nangyari sa pamilya ni Kabisang Tales ay naging usap-usapan sa buong paligid. Nawala ang kanilang bukid,
Naging utusan si Julie at naging pipi ang kanyang kaawang-awang ama. Nang bumalik si Kabisang Tales matapos palayain ng mga tulisan ay iba na ang takbo ng iniwanan niyang buhay. Iba na ang sumasaka sa kanyang bukid. Malungkot niyang dinibdib ang mga iyon. Lihim na nagbalik si Kabisang Tales sa bahay ni Simon na pansamantalang kumupkop sa kanya. Patago nitong kinuha ang revolver ng mga alahas at sa paglalakad niya ay isang dalagang tumalon mula sa bintana ng kumbento at namatay pagkatapos nitong bumagsak sa mga batong kinahulugan. Itay! Basilio! Tulong! Nagdaan ng mga araw, papauwi na si Basilio nang mamataan niya ang isang bagong kasal. Ikinasal na pala si Paulita kay Juanito Pelaez. Makinig ka. Ang bahay na yan ay puno ng dinamita at sasabog sa loob ng saglit lamang. Hayaan mo. Gusto makita si Paulita. Sa kabila ng pagpigil ni Basilio ay parang walang narinig si Isagani at tumuloy ito. Marami at masaya ang mga panauhin ng bagong kasal. Walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Ay nako, ang ilog ng Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat tuwid dito. Dapat tuwid dito dahil dito bumabagal ang pag-usad ng vapor. Yan din ang aking nais sabihin. Dapat hanapin nila ang paraan. Kapitan, bakit sa mga... Ala, video pala to. Go! Ngunit Simon, ang panukalang yan ay maaari magdulot ng kalokohan. Kalokohan? 1, 2, 3, go! Dahil Ang 2, 3, hoy, yung mukha mo! Kilig. Ha! Naging magsik ba mo? Ang bagal naman na babortabong ito. Hay, ano ba namang mga maliliit na bangkang iyan? Sa gabal sa daan, pati mga Indyo, 1, 2, 3, go! Takbo. Habulin mo siya, be. ang bagal naman na